Tiniyak ni Pangulong Aquino ang kaligtasan ng mga Pilipino sa bansa kasunod na nangyaring terror attack sa Indonesia. Ayon sa Pangulo, walang credible threat na umiira laban sa seguridad ng bansa. Nagbabalik si Rocky Ignacio. Walang direktang banta ng terorismo sa Pilipinas matapos ang pagsabog sa Jakarta, Indonesia na pinaniniwala ang kagagawa ng Islamic State of Iraq and Syria o ISIS. Sinabi ito ng Pangulo kasunod ng intelligence sharing na ginawa ng Pilipinas sa iba pang mga bansa laban sa terorismo. Well, yung the last report I read says walang credible threats. No? Kayo naman, aware kayo sa social media in particular, meron mga umaangkin na membro sila ng ISIS. Magkagayman, tiniyak ng Pangulo na hindi naman ipinagwawalang bahala ng pamahalaan ng banta ng global terrorism dulot ng ISIS. Kaya naman mahigpit ang direktiba ni Pangulo Aquino sa mga otoridad na tiyakin ang paglalatag ng seguridad sa posibleng banta ng karahasan. Pero lahat ng ating mga ahensya sa law enforcement, sa intel, ay talaga nakatutok din sa problemang to at pinipilit nating ma-thwart lahat ng potential na problema. So, mula doon sa pwede mag-radicalize hanggang doon sa pagsasaayos ng kabuhayan dito ng mga kapatid natin na baka ma-radicalize. Para hindi na sila ma-attract sa ganung ideolohiya at saka filosofiya. Hindi rin kumbinsido ang Pangulo na mayroong ng alyansa ang ISIS sa Abu Sayyaf Group. Having said that, mayroong mga member ng ASG nag-pledge kung sino-sinong naglalabas ng bandera ng ISIS at sinasabing kami, ang ISIS. May mga report na para malapit na i-recognize yung cell dito. Pero batid naman yun, tulad ko, na yung mga nagsasalita nito, yun rin yung mga dati ng kalaban ng Estado, tulad ng ASG. Na bago nito, kasali raw na Al-Qaeda na sumali rin doon sa Jamia Islamia na affiliate ng Al-Qaeda. Ngayon na ISIS sa sikat, ISIS naman sila. Bukas, pag may bagong grupo, iba na naman pangalan nila. Kasunod dito, nanawagan na rin ang Pangulo sa publiko na manatili mapagmatsyag laban sa terorismo. Kahapon, I met with the Chief of Staff and the Director General of the PNP. And also the NSA was there, present in the same meeting. At yung, basically, wala silang feedback sa akin na merong imminent threat. Okay. Pero walang mawawala sa atin na paalala sa lahat, no, na kailangan tuloy-tuloy pagbabantay natin. Siguro, nung tayo kasama bahagi nung nagbibigay seguridad sa ating ina, no, ang problema nung nagbabantay, kailangan 365, 24/7 alerto. Pero yung trabaho talaga wala nangyayari, medyo pwede maging boring. Yung kalaban, mamimili na isang araw. So, kailangan, nung namili yung kalaban nung araw na yun, tayo naman nagbabantay, kasing active, kasing alert. At yun ang pinipilit natin. So, baka nung nagsabing heightened alert, pinapaalala sa lahat na meron tayong obligasyon dito sa tinatawag ng hardening ng sites. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.